Ang edukasyon, numero unong prioridad ng mga Pilipino. Kaya naman marami ang nagtayo na ng paaralan bilang negosyo. Pero bakit may mga mungkahi na isara na ang ilang mga kolehiyo? Isang atleta ang nagpakamatay noong Hunyo. Natalo raw kasi siya hindi sa laro, kundi sa sistema ng Philippine Sports Commission. Kalaban nilang mga kumakalbo sa ating mga gubat. Pero wala nang ang gamit ang lawak pa ng sakop nila. Paano ba ang buhay ng isang forest ranger? Personal naming inalam. Bawat detalye kinumpleto Ang lahat ng yan nakatala sa Reporter's Notebook. Walang bala at baril pero makapangyarihang illegal logger ang kalaban. Panahon na nga ba upang bigyan natin ng baril ang mga forest ranger upang mas epektibong malabanan ang mga kumakalbo ng ating kagubatan? Animoy pusang naghahabol sa daga ngayon ng gobyerno laban sa mga illegal loggers. Matapos ang dilubyong dinala ng sunod-sunod na landslide sa Quezon. Kaliwat kanan ang ginagawang panghuhuli sa mga nagtutroso. Pero simbilis ng daga kung magtago ang mga salarin. Pati na mismo ang Department of Environment and Natural Resources o DENR Secretary nalusutan. Mukhang na-discover niya yung surveillance nung team na pinadala namin doon. Nawala na yung van, no? Bungi na ba talaga ang pangil ng gobyerno sa panghuhuli ng mga illegal logger? Nito lamang January 22, animoy diniligan ng dugo ang kagubatan ng San Jose Tarlac. Dito sa sakya. Nang maganap ang isang enkwentro sa pagitan ng Forest Management Team at mga pinaghihinalaang illegal logger. Ano ito, shotgun ito? 4 ang sugatan sa panig ng gobyerno. Ang mga bala nyo dito? Meron ako nakuha. Si Mang Ador, isa sa mga nakaligtas. Siyam raw silang nagpapatrolya noon sa kagubatan nang may matagpuan silang mga square logs o troso na nakakalat sa kanilang area of responsibility. Nang kumpiskay nila ang mga troso, biglang nagkaputukan. Minalas na napuruhan si Mang Ador. Dahil sa nangyari, natigil siya ngayon sa pagtatrabaho. Medyo kinabahan din po kasi dito na yata ako mamamatay ka ako. Isip ko po nung natamaan po ako. Sabi ng mga kasamahan ko, lakasan natin ang loob natin. Para sa atin din lahat ito, naman nila. Binalikan ko ang aktual na pinangyarihan ng enkwentro. Tatlo kami dito sa Dahil mainit pa raw ang insidente, minabuti ng PNP na samahan kami sa gubat. Karaniwan na raw nila itong ginagawa dahil delikado raw ang magpunta rito ng mag-isa. Armado kasi ang mga illegal logger. Mahirap nang makipagsapalaran ng walang laban. Pagdating sa eksaktong lugar, nagulat ako sa aking nakita. Nagkalat ang mga pinutol na troso. Sa paglalakad natin sa may gilid ng bundok dito sa Sitio Pisapungan, mga 15 klase ng ganitong square logs yung nadaanan natin. Paano kasi ang ginagawa pala ng mga poachers dito mula dun sa bundok, pagkaputol nila ng mga puno, ginagawa na nila ganito square logs, tapos papahila nila sa kalabaw pababa ng bundok. Pagdating dito na susunduin ng truck. Ito nga nakita natin mga sodas na to, mukhang bago pa, mukhang kanina lang nila talaga nilagari itong kahoy na ito. Sa kabila ng nangyaring enkwentro, walang takot pa rin nangangahas ang mga illegal logger na mamutol ng mga puno sa kagubatan ng Tarlac. Mistulang nakikipagtaguan na lamang ang mga salarin sa otoridad at hindi mahuli-huli upang siyang maging taya. Ang nasisisi, ang mga forest ranger. Si Mang Narding, 10 taon ng forest ranger sa kagubatan ng Abra. Trabaho niya ang bantayan ng mga puno sa nasasakupan niyang area of responsibility. Yung area dyan. Ay, Ma'am Ruth po. Dalawa silang forest ranger na nakatoka rito. Pero ang hawak nilang kabundukan, 10,000 ektarya. At ang kinikita nila kada buwan, 6,500 pesos lang. Sumama ako kay Mang Narding sa isang araw ng kanyang pagpapatrolya. Alas 8 na ng umaga nang simulan naming libutin ang kanyang area of responsibility. Mang Narding, so gaano kalaki yung yung sakop nyo na nalupain mga ilang ektarya? More than 3,000 hectares, ma'am. 3,000 hectares? Kayo lang mag-isa po doon?
May iba pang munisipyo sa Oo, nahawak nyo rin. sa other month, pinapasyal ko ng isang isang munisipyo. Dala-dala niya ang lumang-lumang kompas at mapa, isang meter stick at kinakalawang na itak. May kakayahan silang umaresto at maghain ng reklamo laban sa mga lumalabag sa mga batas ng kagubatan. Pero ayon kay Mang Narding, bukod sa luma na ang kanilang mga gamit, kulang pa ito kaya naman mas hirap sila sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Di tag-isa kami ng forest ranger. Ng barel. Para, Parang may armas kami punta dito sa kagubatan. kailangan nyo po ba yon? Oo, ma'am. Galing sa taas. Oo, ma'am. Sa edad na 62, hindi natin maitatanging mahirap na para sa kanya ang maglakad ng napakatagal sa gubat. At sa laki ng lupain at responsibilidad na nakaatang sa kanyang balikat, 2 beses kada buwan lang siya nakakapagpatrolya. Kayang-kaya nyo pa. Siyempre, kung wala kaming hanap buhay man, di sigurado na kan. Kakayanin nyo na lang. Pero paano nyo po natitiyak na nababantayan nyo? Ang laki-laki nun. Tapos dalawa lang kayo ni Mang Joseph. Kasi ma'am, dito disiplinadong wala ang magpuputol na konti lang kung magpuputol na. Ipaalam tayo sa yung mga forest ranger. Araw, Sa hirap ng responsibilidad at sa laki ng kagubatang kailangang bantayan, kulang araw ang bilang ng mga forest rangers sa Pilipinas. Sa kasalukuyan, meron tayong 2,855 na forest rangers sa buong bansa. Ang kabuuang forest area na kanilang binabantayan sa Pilipinas, mahigit sa 9 milyong ektarya. Kaya naman imbis na 2,000 ektarya lang ang kagubatang binabantayan kada ranger, doble nito ang sakop nilang kagubatan. Aminado naman si Secretary Mike Defensor ng DANR na kulang sila sa mga forest ranger. Pero hindi naman daw niya sinasabing hindi na kaya ng gobyerno na bantayan ang ating mga kagubatan. Kung sakali hindi nila kayanin, meron kagad team na susuporta sa kanila. So, ganito yung sitwasyon natin sa ngayon. Kaya marami kaming creativity na ginagawa. Coordination with local government. Kulang rin daw sa kagamitan ng mga forest rangers. Wala raw kasing budget ang DENR sa forest management. Kumpara noong 1998, bumaba ng mahigit 690 million pesos ang nabawas sa budget ng DENR. At ang budget para sa forest management, bumaba pa kumpara noong nakaraang taon. Ang dating 1.57 billion pesos, nabawasan pa raw ng 3 milyon. Kasabay na pagbaba ng budget ay ang patuloy na pagtaas ng bilang ng kaso ng illegal logging sa bansa. Naayos ko yung budget dahil kailangan ko palakasin yung suporta sa kanila in terms of operations. But even with that, alam naman natin na yung kabuang hirap tayo talaga sa budget. About 3 days ago, Sa hirap at panganib na dala ng pagiging isang forest ranger, iminungkahi ni Retired General Alfonso Dagudag, chairman ng Task Force sa Gib Kalikasan, na bigyan ng armas ang mga forest ranger. how would you be able to enforce a law without the necessary tools and equipment? He needs a radio, he needs a firearm perhaps when he goes up there in the hinterlands. He needs a vehicle, you know. He needs to protect his own life so that he can enforce the law. Mga nagpupunta dito, mga... Hindi naman makapaniwala si Alberto Malvar, National President ng Alagad, isang party list na tumutulong sa pangangalaga ng kalikasan, na kulang ang budget ng DENR. Wala raw talagang suportang binibigay ang gobyerno sa pagpoprotekta ng ating mga kagubatan. Magkano ang budget ng DNR? Divide mo yan by the total number of forest na alagaan nila. Isang forest ranger, hindi ko alam ang statistics, isang forest ranger, ilang hektarya lupa ang asikasuhin. Hindi kaya yun. Wala na rin daw takot ang mga illegal loggers sa batas na ipinatutupad ng gobyerno. Mula taong 2000 hanggang 2004, 1,678 na kaso ng illegal logging ang nai-report sa DENR. Umaabot sa mahigit 10 milyon ang halaga ng nakumpiskang mga troso. Maaring makulong ang mapapatunayang illegal logger ng 2 hanggang 20 taon. Pero sa 1,678 na kasong ito, 132 pa lang ang naparusahan. Politiko din naman, ang gusto niya boto. No? Ba't naman ititigil yung uling at illegal lang, di mawawalan siya ng boto. Yan ang problema nun eh. So kailangan dito tapang eh. Habang pinuputakti ngayon ng problema at kontrobersya ang DENR, patuloy namang namimiligro ang buhay ng mga forest ranger.
at lalong makakalbo ang ating mga kagubatan. Hihintayin pa ba natin ang isang trahedya bago natin tuluyang solusyonan ang problema? Ako si Ruth Cabal at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook. Mga universidad sa ating bansa, sobra-sobra na nga ba? Alamin sa pagbabalik ng Reporter's Notebook. Architect, Doktor, Engineer, Attorney. Ilan lamang ito sa mga titulong inaasam-asam ng ating mga estudyante. Kaya naman kahit mangutang, prioridad natin ang makapagtapos ng pag-aaral. Pero batay sa isang pag-aaral, sinasabing dapat na tayong magbawas ng kolehiyo at universidad. Nagkalat ang kolehiyo at universidad sa bansa. Tila kabuti na nga itong nagsulputan, lalo na mga pribadong pamantasan. Kada taon kasi halos 10 pamantasan ang nadadagdag. Pero ayon sa resulta ng pag-aaral na ginawa ng British Council noong Nobyembre ng nakaraang taon, tila hindi ito magandang balita. Habang dumadami kasi ang mga eskwelahan, hindi naman daw nababantayan ang kalidad nito. Siguraduhin na ang mga institusyon na gustong magbukas ng mga kurso ay kaya talagang panindigan yung kalidad ng kurso na kanilang i-offer. Patunay na pagbaba ng kalidad ng edukasyon ay ang pagbaba ng Pilipinas sa ika-48 posisyon sa ginawang survey ng Asia Week noong year 2000. Noon kasing 1999, nasa ika-32 tayo sa Asia Week survey bilang pinakamagaling na universidad sa Asia. Dagdag pa rito ang mababang passing rate sa ilang kurso sa licensure examination noong 1997 hanggang 2001. Ang Commission on Higher Education o CHED ang ahensyang nangangalaga sa mga pangkolehiyong paaralan. Aminado na hirap sila sa pagmamonitor ng mga nagsusulputang kolehiyo. Kaya naman nalulusutan sila ng hindi nila namamalayan. Para sa amang tulad ni Mang Carlito, dapat daw maniguro ang CHED na maayos ang problema sa pagbaba ng kalidad ng edukasyon. Pinagsasabay niya ang pagtutubero at pagtitinda ng ulam para lamang mapatapos ang 2 anak na nasa kolehiyo. Ay napakahirap po talaga dahil sa lahat po ng paraan gagawin po namin para makapag-aral lang sila, pangungutang para kahit minsan imbis na ibibili na lang ho ng merienda sana, ibibigay na lang pamasahin nila at saka para merienda ho nila. Matagal nang tumututol ang National Union of Students of the Philippines o NUSP sa pagdami ng mga kolehiyo sa bansa. Nagiging negosyo raw kasi ito sa halip na makapagturo ng dekalidad na edukasyon. Dapat mismo yung CHED magkaroon siya ng will na ipasara na itong mga eskwelahan na to, maging mahigpit sa pagbibigay ng permit at i-ensure niya na yung mga eskwelahan na itinatayo ay magbibigay at nagbibigay ng quality education. Kailangan daw talagang maging sincero ang CHED na ipasara mga kursong walang permit dahil sa huli, ang mga nag-aaral at nagpapaaral ang lugi. Dito sa ating bansa, makakapamili ka sa dami ng kolehiyo at universidad na pwedeng pasukan. Pero batay sa isang pag-aaral, sa dami nito tila nababawasan daw ang kalidad ng edukasyon. Pati CHED ay sang-ayon na isa na nga raw negosyo ang edukasyon na inihahalin tulad sa isang fast food chain. Education has become to many investors a mere business enterprise. Wala pang 200 milyon ang budget ng CHED sa buong taon. Kaya naman humigit kumulang 100 lang ang mga tauhan na nakatalagang mag-monitor sa humigit kumulang 1,500 paaralan sa buong bansa. Sa dami ng iniikutan ng mga nagmo-monitor, 1 beses lang daw kada taon kung mag-monitor sila sa mga pamantasan. Ang budget ng CHED is 199 million. Not even 200 million, which is the pork barrel of one senator. Noong 2004, mayroong mahigit 3,000 eskwelahan ang humingi ng permit mula sa CHED. Mahigit 2,000 lamang dito ang kanilang naaprubahan. Pero tila kailangan baguhin na ang proseso. Ayon sa CHED, dapat sa kanila muna magpunta ang mga nais magbukas ng pamantasan bago sa Securities and Exchange Commission o SEC. Kaya raw ang ibang pamantasan nag-ooperate kahit galing lang sa SEC ang mga dokumento.
Ayon sa pinakahuling talaan ng CHED, mayroong 9 na eskwelahang patuloy na nag-ooperate ngayong taon kahit walang permit sa kanilang tanggapan. Noong 2003, 122 kurso ang naipasara ng CHED, samantalang 108 pamantasan naman ang kanilang naipasara. Karapatan ng bawat Pilipino ang makapag-aral, pero kung patuloy ang pagdami ng mga pamantasang, tanging negosyo lamang ang habol at mababa ang kalidad ng pagtuturo, ang pobreng si Juan de la Cruz tila mananatiling kulang sa kaalaman. Ako si Cesar Apolinario at ito ang nakatala sa aking reporter's notebook. Buhay ng isang siklista na uwi sa trahedya. Susunod sa reporter's notebook. Hindi lang daw allowance at benepisyo ang problema sa pagsasanay ng ating mga atleta. Sa kabila nito, marami pa rin sa kanila ang nagsisikap na makapag-uwi ng karangalan. Alamin ang buhay ng iba pa nating matitsagang atleta sa aking reporter's notebook. Nay, atay, pasensya na kayo kung bakit ko ito nagawa dahil sa di ko na kaya ang problema at sa napatawad ninyo ako. Ito ang suicide note na iniwan ni Perlito Pocong Ibanez na natagpo ang patay sa kanyang inuupahang apartment noong ika-24 ng Hunyo. Nagbigti ang 25 anyos na atleta dahil sa umano'y problema sa pera at relasyon. Umalis yung kalibin na yun. Bakit ho ba siya iniwan ng kalibin? Wala na nga kasi pera eh. Hindi raw niya akalain na magagawa ng anak na kitlin ang sariling buhay. Nisigaw na yung kapatid, nanay, ang kuyang patay na. Sabi ko, hindi totoo yun. Sabi ko, hindi totoo yun. Ang kapatid, mabait yun. Pupunta nga namin doon, wala na ako. Tigas na ako, malamig. Mga bakas na lang ng isang atleta ang makikita sa bahay. Tanging ang mga tropeyo at medalyang ito na lang ang alaala ni Aling Eli sa kanyang anak. Mga patunay sa kahusayan ni Perlito sa larangan ng triathlon. Isang sport na pinagsamang swimming, cycling at running. Nakapanghihinayang na ipinakita niya sa mga paligsahan ng kanyang tibay pero tila sumuko siya sa laban ng buhay. Sabi ko nga, yun si Franco na... Isa si Sandra Araulio sa mga teammate ni Pocong. Siya man, dismayado sa kalagayan ng mga atletang Pinoy. Ang nakakatanggap ng sweldo is training team and national team. The training team gets 2,500 a month. Yung national team, 7,000 pesos a month. Ang nangyari, nag-issue ng memorandum ang PSC na tatanggalin na yung training team. Sa malasakit ng ilang taga-national team na aambunan ng grasya ang mga trainee gaya ni Pocong. Si Sandra ang naging kahati niya rito. Mahigit 3,000 piso ang naibibigay niya kay Pocong. Itinaas naman sa 8,000 piso mula sa dating 7,000 piso ang allowance ng mga miyembro ng national team. Pero ang kapalit nito, binawasan naman ang dami ng mga atleta. Mula sa mahigit 1,000 miyembro, humigit kumulang 200 na lang sila ngayon. Karamihan mga medalista. Kaya maging si Sandra, wala nang natatanggap ngayon. Reason why hindi kami nakatanggap ng sweldo ngayon is dahil hindi pa daw kami nag-medal sa SEA Games. Hindi pa nga nasasali yung triathlon sa SEA Games eh. Kaka-debut lang niya sa Olympics nung Sydney. Maswerte lang si Sandra dahil kaya siyang suportahan ng kanyang pamilya. Pero marami pa ring atletang katulad ng kay Pocong ang kwento. Porsigidong lumaban pero salat sa buhay. Wala kang maasahan eh. I mean, walang seguridad na meron kang, may gagamitin kang panggastos para dun sa pag-ensayo mo na lang itself. What about yung kailangan mong pera para sustain yung daily expenses mo? Mahalaga sa sports ang kalusugan ng katawan, lalo na ng pag-iisip. Maraming atleta raw ang apektado kapag sinabayan ng problema sa pera at pamilya ang laro. Kaya yung mga athletes abroad, no, it's part of their serious training to get psychological training as well, apart from the physical. May atleta ring anak si Dr. Lopez na sumasali sa triathlon.
Ang problema, wala raw kusang palo ang gobyerno. Here we are telling our youth not to do something with themselves, to try and excel and do their best. Stay away from drugs, ganyan. Pero hindi naman natin ginagawa yung ating part. Sa kabila ng sinasabing kakapusan sa budget ang mga atletang Pinoy, nakukuha pa rin magtagumpay. Ang Philippine Dragon Boat Team, 2 gintong medalyang inuwi noong Oktubre 29 mula sa Shanghai. Pero sa kanilang pagdating, walang ingay ng mga kamera na sumalubong sa kanila. Tila tanging pamilya nila ang nagdiwang. Ngunit hindi raw nila ito iniinda. Sapat nang sila ay makapag-uwi ng karangalan sa bansa. Kaya nga ang tawag sa amin, in-invade daw namin in China because that is their, talagang laro nila yan maraming congratulatory messages, words, saka palagi kami tinatapik, mahusay kami, gano'n. Pero pagdating sa Pilipinas, hindi masyado. Hiling lang nila, mapondohan pa ang pagsali ng mga atleta sa mga palaro sa ibang bansa. I think the best is really to gauge your capability is to go abroad. Doon mo lang makikita kung ano yung level mo na. To tell you frankly, yung punta namin sa Shillong, China, and then sa Macau, and then sa Hong Kong, just recently, 3 months ago, nagpunta rin kami ron. Kami nag-raise ng fans niyon. Ang 5-time gold medalist sa bowling na si Bongku, tutol sa pagbawas ng allowance ng mga atleta. Di rin siya sang-ayon ng mga medalista lang ang dapat suportahan. Ano pa talaga ang dapat mauna? Ang maging champion ka para ka suportahan, you have to prove yourself first. Or, magaling ako may potential ako, pero wala akong pabili ng sapatos, wala akong pabili ng equipment, wala akong mag-training, wala akong pangkain. Sa Pilipinas gaganapin ang susunod na Southeast Asian Games sa taong 2005. 1 bilyong piso raw ang gagastusin para rito. Pero ano raw ang magiging laban ng mga atleta sa SEA Games kung binawasan ang kanilang sustento? So para sa akin, ang 1 billion ba will make our athletes win kung wala silang support? Pero sabi naman ng Philippine Sports Commission o PSC, suportado ang mga atleta. Yung mga atleta na nangangailangan talaga ng lubusang suporta, with the sacrifices being made today by other athletes, these athletes are now moving up in the ladder and performing better. Isa raw sa dahilan ng pagbabawas ng allowance ang pagiging hanap buhay ng sport sa ilang atleta. Hindi namin tinuturing na hanap buhay ang pagiging atleta. Ang pagiging atleta is para sa bansa, unang-una, at hindi ito hanap buhay. I cannot see yung pag ang isang atleta ay ginagawa niyang hanap buhay in a sense, not because na hanap buhay yun, it's because that he's going to go full-time and who will feed the family? Para magtrabaho ka at mag-training ka pa, napakahirap na. Exhausted ka na Sa 460 milyong pisong budget ng PSC kada taon, 100 milyong piso raw ang napupunta sa pasweldo, maintenance fees at infrastructure. 70% naman raw ang natitirang 360 milyong piso ang napupunta sa allowance ng mga atleta, pagkain, pagpapagamot at training ng mga ito. Magsama-sama kayo sa karera. Kung mayroong Pero tila di ramdam ng siklistang si Edwin Paragoso ang sinasabing suporta sa nutrisyon at iba pang pangangailangan. Yung ambag-ambagan lang kami. Ambag-ambagan. Sa mga silid gaya nito sila namamalagi. May mga tulo at sira. Maliit para sa 4 hanggang 6 na atleta. Ang ibang ang kwarto, nilumot na kaya't di matulugan ng maayos. Yung init, tapos paggabi sumisingaw yun sa ilalim. Mainit. Kaya sa labas kami minsan nagduduyan, nilalabas namin electric fan. Okay, proper training, no? Pero pag hindi proper yung pahinga mo, wala rin, mahihirapan yung atleta mo. Mabe-burn out lang Pero mas mahalaga raw sa mga atleta ang magsanay. Kung tutuusin, mas malaki raw ang kinikita ni Edwin noon bilang newsboy. Pero todo kayod pa rin siya sa napiling sport. Gusto ko kasi yung magkaroon ng medalya, kagaya ng gold. Yun ang gusto ko, kaya kahit mahirap yung ensayo. Tiisan, kahit yung allowance sinasabi nilang sa next month, meron na. Tinitiis lang namin yun.
Tila ang mga atleta pinakikinabangan habang bata at madalas pang ang nababaliwala. Pag tumanda, nakalulungkot na limot na sila. Nangyayari sa mga atleta natin, pag hindi na sila naglalaro, wala na eh. Parang basura na lang eh. Ganon eh. Parang ganon. Marami akong nakikilalang athlete na ganon. Hindi man bakas sa kanyang pangangatawan, si Andres Franco na mag-80 na ang kauna-unahang Filipino gold medalist sa high jump event sa First Asian Games na ginanap sa India noong 1951. Matikas at aktibo pa rin siya sa sports matapos manalo, pero mula nang ma-stroke noong 1974, hindi na nakapaglaro si Lolo Andres. Di maiwasang lumuha ng retiradong atleta kapag naaalala ang nakaraan. Kulang na kulang. Sa bayan sa kuryente at sa tubig, kulang na yun eh. Kailangan sila nagsusuporta yung mga nugang ko at yung anak ko. Naiiyak na lang ko. 30 taon nang retirado si Lolo Andres, ngunit noong 1998 lang nagsimula ang 5,000 niyang pensyon kada buwan mula sa PSC. Kulang pa nga raw ito para sa kanyang gamot at therapy. Sometimes we even give direct financial assistance for medicines sa mga retiradong atleta. Babaya na kami mga old athletes. Kadalawa na lang kami buhay eh. Pero mo dito Campos, tsaka ako. Yung iba patay na. Lahat kinamatayan na lang, walang tulong. Kinamatayan na nila lahat yun. Di ba wala na? Forgotten heroes na sila. Kung totoong napapabayaan na nga mga atleta sa bansa, si Lolo Andres na siguro ang simbolo ng kanilang uugod-ugod na kalagayan. Laging sinasabi na kailangang ipamala sa buong mundo ang husay ng Pilipino. Pero paano kaya makikita ang ating galing kung tayo mismo bulag sa sariling talento? Ako si Mark Salazar at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook. Kung may nais kayong pasiyasat na mga isyo o balita, maaari kayong tumawag sa amin sa numerong 928-4239. Para sa malilimang pagtingin sa mga isyu at balita, samahan niyo po kaming muli sa susunod na Martes. Ako si Ruth Cabal. Ako si Mark Salazar. Ako si Cesar Apolinario at ito ang Reporter's Notebook. Dito. Set, outside. Silog, tablon, ayan. Dito sa sakyan.